What's up? What's up, what's up, what's up? Good morning, good afternoon, and good evening mga Gaginatics. Ayun. So, welcome mga Gaginatics. At ang episode na to ay isang question episode. At meron tayong kasamang guest. At syempre, pag-uusapan natin yan after this intro. Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, rate at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo nitong marinig. Gamitin ang utak, wag mo puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Halika at sumama, kasama ang tropa, sige na tara. Usapang totoo, walang halong bola. Sa love, sa life, pati sa gulo ng kalsada, dito ang sabaw nagiging kwela. Tawanan lang kahit medyo wala sa ayos. Ay, gagi podcast, sama ka sa saya, tara. Sa bawat usap na gagi podcast, sa bawat usapan may halong tawanan. Gagi podcast, dito kulitan, gagi podcast, may kabuluhan. Kasama sina Lino sa Toshi, solid ang kwentuhan. Gagi podcast, gagi podcast, gagi podcast, smile before you play. Gagi podcast. Welcome to Gagi Podcast with Linus. And Toshi. Ayun. So, alam mo naman, hindi kami hindi kami sasablay at meron kaming guest ngayong araw na to. So, Wow. syempre, pakilala na agad natin. Wala nang patumpik-tumpik pa. Syempre, ang host ng The Original Podcast, si Martina. Hello! Yay! Walang patumping-tumping. Wala na yan. Wala nang patumpik-tumpik pa. So, mga Gaginatics, so, siya po si Martina, ang host ng The Original Podcast. Unang-una agad, huwag niyo kalimutan, pakinggan niyo yung podcast niya. Yun. At syempre, kamusta na Martina? Okay naman. Ano siya? Kakalabas lang galing trabaho. Yun. So, pagod na At pagod saka, po siya ngayon. anong araw nga ngayon? Anong araw nga ngayon? Yeah. Ah, Anong araw nga ngayon? um, May 1? May 1, ano ba? yes. Tama. Labor Day kasi ngayon eh. Yun pagod na, ako. yun. Oy, sa bagay. O nga, no. Syempre, ano ba yun? Tinatawag ba tong Happy Labor Day? Oo, syempre. Syempre. Kasi double pay eh. Yun. Double At, pay ako mamaya pagpasok. yun. At syempre, dahil Labor Day, dapat aasahan din natin na tataasan naman ng konti yung sahod natin, di ba? Yan. So, ikaw, Tataas si ano. yan. So, ikaw, Toshi, kumusta na? Ito, kaka-graduate. Ayun, oo nga pala. Yes! Kaka-graduate lang ni Toshi. Graduate ka na. Congrats. Yes. Welcome to the club. Finally, Laborers. degree holder. Officially unemployed. Yes. At syempre, magre-record tayo ngayon dahil mamaya ay magwawalwalan siya. Magpapakalasi Yes. siya. Celebrate. Kasama, magse-celebrate siya ng kanyang birthday. At ako naman, Gaginatics, okay naman ako. Makikita nyo, may araw pa. Yung susunod na episode niyan, wala na. Madilim na. So, dito, syempre, paggabi na dito kasi. So, yung araw ko ay napakawalang kwenta. Naglaro lang ako ng Final Fantasy 16 at sinusubukan kong tapusin ang Final Fantasy 16. Yun lang naman mga Gaginatics. Kayo mga Gaginatics, kamusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. And then, syempre, yung episode natin ngayon is a question episode. At ang title nito ay yung Gagi, Worth It Ba? Yun. Syempre,
di lang naman yan worth it ba yung trabaho, worth it ba yung love, friendship, yung pangarap natin, parang gano'n. Yun ang mga pag-uusapan natin ngayong episode na to. Yun. Syempre at syempre may katulad ng tinanong ni Martina, tanong siya kung anong araw na ngayon. Today is May 1 at mga gaginatics, dito po magsisimula ang ating tinatawag na podcast anniversary special. Yun. Kaya, yun. Siyempre, andito si Martina eh. Kaya special talaga to. So, simulan na natin. Yes. So, simulan na natin to. Toshi, define worth it. Worth it. Well, para sa akin, worth it is something na you work so hard to get, tapos parang pag nakuha mo na talaga, doon talaga ma-feel mo yung parang fulfillment na yung tunay na saya. Hindi katulad ng parang you get something so easily na oo, masaya ka na nakuha mo pero you still feel empty. May parang may fulfillment talaga na nararamdaman ka. Yun. So, kung maano nyo mga gaginatics, worth it, yung mga sinasabing kong pinagpaguran, yun ba yung mga masasabi mong worth it ang isang bagay kung talagang isang hirap at dugot at pawis yung natin, yung binigay natin, tapos biglang success, 'di ba worth it yung mga ganun. So ikaw Martina, paano mo masasabing worth it pa ang isang bagay? Worth it pa? Ano ba? Sa future ba? Kung paano ko siya titingnan sa future? Kung And push ko pa ba? yung mga Parang sa present yan ngayon, yung sa present. sa present, parang para sa akin, worth it pa siya kung pag tinimbang ko yung mga pros and cons, mas marami yung pros. Tapos kumbaga, may madadala siyang magandang outcome sa buhay ko or buhay ng tao sa paligid ko. Parang, yun, para sa akin, worth it yun. Pag may maganda siyang maidudulot sa buhay. Yun. Worth it So, yan. Tama. Lagi. Tama si Martina. So, ikaw, Toshi, sa tingin mo, may timeline ba ang pagiging worth it? Para sa akin, depende siguro sa sa expectations mo dun sa Siguro, good din na magsiset ka ng timeline in a way para ma-challenge yung sarili mo to give it your all talaga. Ay, nawala si Toshi. Yes! Yun nga. Malakas ako! Yes! Mayabang. So si Toshi yung nawala. Good point, Toshi. Yun, at nawala nga po si Toshi. Yun. Worth Grabe. it pa ba, Toshi? Worth it pa ba yung internet mo, Toshi? Worth it pa ba? Hindi yung internet yung problema, yung Zoom ang biglang nag-close. Ayun. Ewan ko. Oh. Yun. Pero, Salamat Zoom. pati si Toshi late na rin yung pagsalita. Pero yun, sa tingin ko mga gaginatics, okay, sa tingin ko yung kung para masabi mong worth it, talagang kailangan ng may timeline. Kasi katulad ng let's say kunyari doktor tayo. Yung pagiging doktor, hindi naman agad basta nagiging doktor yan. So, kaya nga inaabot ng 10 taon ang isang doktor sa pag-aaral para yung knowledge niya is talagang mas lumawak pa. At syempre, talagang masasabi mong alam na alam niya yung ginagawa niya. Parang ganun. Yun yung mga timeline ng pagiging doktor. At syempre, sa tingin mo, Martina, as a podcaster, sa tingin mo yung
worth it ba yung timeline mo as a pagiging podcaster? Wala akong timeline eh. Yun ang problema sa akin. Post din Freestyle lang kasi. ako. Post din kasi pag may Ako time. kasi hindi, ang akin kasi siya, more of, lang talaga siya audio journal. Aha. So, wala akong timeline na ginagawa eh. Tapos, kung tatanungin mo ako, kung tingin ko, worth it pa ba na ituloy ko? Of course, kasi Yun. validated siya. Di ba yung purpose nun, kaya ako nagpo-podcast is because sa mga pamangkin ko. And para sa akin, Yes. nasa-serve yung purpose niya. So, worth it siya. So, kung nasa-set kayo ng timeline and may schedule, worth it yan kasi nasusunod nyo eh, di ba? Mhm. Ganun yung Tama. may-maintain nyo talaga. Yun. So, ikaw naman, Toshi. Disiplinado. Aha. So, ikaw, Toshi. Ano ba? Yung worth it ba na yung timeline ng pag-graduate mo? Parang ganon. Do you think? Oh, para sa akin, sobrang worth it. Kasi yun talaga, yung pinagpaguran kong paggawa ng program ng capstone project namin talaga. Doon mo malalaman yung doon mo makikita yung paglaki ng eyebags ko, pagpupuyat dahil doon. Kasi sa grupo namin, wala man ibang marunong talagang mag-code, o mag-program ng yung front-end, back-end. So, wala. Kayod ko talaga. Mhm. Tama. Worth it So, ba? Yung thesis nyo? Oo naman. Tas dun sa pagdating dun sa defense, na-explain ko naman ng maayos. So, to that point na, ayun nga, pag nung graduation, to hold that diploma, tapos yung medals, was definitely worth it. Yun. Wow. Nice. Yun. Yes. Congratulations ulit kay Grabe, Toshi. may bonus pang medal. Yan, Oo syempre. nga. May pa-medal pa yan. Ano lang, yung medal niya yun daw ay, Yes. yung medal niya daw ay most honest. Akala ko yung medal niya, COD. Bawal, Kayo? bawal magsinungaling daw. Bawal magsinungaling kasi si Toshi ay honest na tao. At yun, no? Yun, no? Ano yan? Anong medal mo, Toshi? ACLC, yung sa school namin yung logo. Wow, Service Aha. award. Service award saka Scout of the Year. Yeah. Ay, oo nga pala kasi si Toshi ay nagbo-Boy Scout. Yun. Yes. Kaya meron siyang Wow. service award saka Nag-voice sa college. Sa college. Oo. Ano po, yung sa amin is Ayun pala. Rover Scout na yung sa amin. Hindi na siya yung hindi na yung pang Boy Scout na bata-bata, hindi na. Na sa kanila, more on na May sila, ganun pala sa college. mature. Yeah. Meron. Hanggang sa pagtanda na yung pagiging Rover Scout. Actually, Kulay blue na yung uniform Oo. namin. Martina kasi may mature na yung nila, Boy Scout. actually Martina, meron yan yung Mm-mm. may pipilian kasi yan kung CAT or Mm-mm. Boy Scout. So talagang may naman talaga. May pagpipilian naman talaga sa college kung anong maganda. Parang ganon. Sa ibang school may ganon, sa iba wala. Iba pa ba yan? Iba pa ba yan doon sa NSTP, yung CWTS? Iba pa yun? Ay, ang sa college po, yon ang magkakasama yung CWTS, NSTP, sa ROTC. Pipili ka doon kasi parang ginawa siyang mandatory elective. So, pipili ka lang po kung alin doon sa tatlo yung sasamahan. Yun. Oo. Tapos kasama dun sa options yung Boy Scout. Yung sa, Ay, hindi pala scouting, yung... Oo. yung sa scouting, siya, Scouting. kasama, pwede Oh. siyang i-categorize kasama yung kasama sa pagiging majorette DLC. So, parang Okay. extracurricular lang siya. Aha, tama. Oo, ganda. So, sa akin naman, Sorry na. Medyo naligaw tayo. hindi, okay lang. Okay lang yun. Sa akin naman, Mm-mm. as a podcaster, worth it ba? Masasabi ko ngayon, kung dati masasabi kong hindi worth it, ngayon masasabi kong worth it na worth it. Syempre, unang-una,
Syempre, dahil kay ano yan, kay Martina. Nagsimula yan sa kanya. Kasi, nung way back na, kung maano nyo, nakapanglima kong podcast na to na ginawa. At sabi ko, parang failure, parang hindi ko na-feel, parang ganon. So, sabi ko, pero gusto ko pa rin talaga, gusto ko magsalita, parang ganon. So, nung nakilala ko si Martina, kasi nga, nakilala ko siya sa Taga Bicol podcast namin. Kasama doon sila, syempre kasama doon si Bon, si Tin. Valentine. Yan. Tapos, dun, nung inano nila na, yun nga, nung sinabi niya na pakinggan ko daw yung Pinoy Memeology podcast, parang ganyan. So, nung pinakinggan ko, doon agad nagsimula ang lahat na, wow, na ano ako sa kanila na, na tatlo sila, tas ang ganda ng banter nila, comedy. Tapos, mas lalo akong ginanahan nung nag-guest ako sa kanila, tas nung in-encourage nila ako na ipagpatuloy ko daw. Kasi nung time na yon, kung maaalala ko mga Gaginatics, May 19th, yung una kong episode dito sa Gagi Podcast. Mhm. So, nung time na yon, hindi pa siya weekly. Parang nangyayari noon, sabi ko, ay, kung kailan ko lang din maisipan pero tinatry ko talaga mag-weekly, pero para kasing pag solo ka kasi ang hirap mag-isip, 'di ba? Kasi ikaw mag-iisip ng topic, ikaw pa magtatanong sa sarili mo, gagawa ng guide question, ikaw pa rin yung sasagot. 'Di ba parang tanga? Parang tanga lang. Yun. Hindi naman. Siyempre, pares tayo doon, Mars, kasi Ako isa. hindi. Parang pares kami doon kasi pinagdaanan ko yun, di ba? So, doon nga, yung na-encourage ako ng PMP Boys, sabi ko, uy, oo nga, no? Dire-diretso lang, walang hinto, parang ganun. Kasi tinanong ko yung nila yung timeline nila as pagiging podcaster nila. So, masasabi kong worth it din yung napunta nila kasi right now, magwa 1,000 followers na sila, pero yung listens nila sobrang taas. Umaabot sila ng 90,000 streams or listens in a year. Parang ganun. Sabi ko, ang taas na nun, di ko kaya gawin yon. Parang ganun. So, talagang idol namin ni Martina ang The Cool Pals. Doon talaga nagsimula ang lahat. Pati naman yung Taga Bicol podcast, idol nilang The Cool Pals. Pero, syempre, kung maghahanap ka lang ng community na kasing level mo, syempre, doon ka na sa parang gano'n, yung Pinoy Memeology podcast talaga, yung sa akin. Parang gano'n. So, para sa akin, worth it talaga. Ang yung Alam mo dati, akala ko, nag-a-assume lang ako na kaya mo nakakilala ang Pinoy Memeology nagkataon lang or Sa akin pala. Effective Yes. pala. Yup. Promote. Mars, ang masasabi ko doon ay hindi hard sell. Yes. Hindi naman. Binanggit ko lang siya casually. Oo, casually mo siyang nabanggit. Tapos yun. Sa dulo ko lang siya binabanggit, di ba? Yeah, tama. So, masaya sila, parang kasi smaller lagi mong binabanggit, di ba, pag sa pag sa podcast mo rin binabanggit mo sila, ano pa tong Pinoy Memeology podcast na to at laging nababanggit. Tapos yun na nga pala, yun. friends So, ko, ikaw lang ang naging super into PMP talaga. oo. Kasi nagustuhan ko yung topic Kapatid nila ko minsan lang nakikinig din. Ngayon, kung dati, Worth it ba? worth it dati nga eh. Dati Cool Pals lang pinapakinggan ko. Ngayon, mas pinapakinggan ko na ang PMP kaysa sa Cool Pals. Parang, parang ang Talaga? nangyayari, ang Cool Pals, kaya kong parang sabihin ko, ay may bagong upload. Ay, mamaya na yun, mamaya ko napakinggan. Pero pag PMP, hindi pwedeng hindi on the day. Parang sa akin, pag nag-upload sila, pakinggan ko dapat agad. Parang ganon. Parang wala si Toshi. Hindi yan si Toshi.
Hindi lang siya Dito po, nananahimik lang po. nananahimik lang. Okay. Nakikinig ka din doon sa, sa PMP? Nakikinig ka rin? Hindi pa siya Opo, Ay. from time to time nakikinig ako sa kanila. Kaso, yun nga, Okay. since Busy ka. finals pa namin nun, wala talaga ako masyado oras. Pero syempre, this time since nag-graduate na siya, Since unemployed Pwede na na. tayo, may oras tayo. since yung tinatawag na tambay na, bakit? Oo, Why tambay not? na. Meron na, may oras na. Pwede na. May Yun. oras come to Yun. the club. Aha, tama yun. So, Try mo makinig. Worth it yan. tama. So, ano yung mga ikaw, Toshi, ano yung mga pinaglaban mo na akala mo worth it? Oh my God, ayoko Wala. na. Napakalalim naman yan. Kuya Chappy. Bye. Ano Puro nga, nag-live. Magbigay ka lang ng isa. Yung upuan ko, parang may data dito. Dali, Toshi. Toshi. We're listening. Sa Sample, relationship. Toshi. Hindi, kahit ano. Personal experience lang na pinaglaban mong akala mo worth it, pero di pala. Yun nga, sa relationship din talaga. Siguro, yung girl before dito sa present ko. Talagang, kahit may mga naririnig ako noon na, mga something, yung sinasabi nila na, yung magbibingi-bingihan ka, magbubulag-bulagan ka. Kasi wala walang magagawa. Love mo yung tao. Pero, kung marirealize mo din talaga, may isip mo yung mga, nangyari, siguro yung mga nagawa sa'yo, parang, it wasn't worth it at all. Yun. So, parang ano kasi yan, alam niyo naman yan, Gagi Natics, na pag in love tayo, pag in love talaga tayo, literal na nagiging bulag at nagiging bingi tayo sa paligid natin. Kasi sa doon lang tayo sa taong mahal natin nakafocus. Parang ganoon talaga yan. Normal yan. At ikaw naman, Tin, ano naman yung mga pinaglaban mo? Joke lang ako, wala naman akong entry sa ganyan. Meron. Masyado pa akong bata. Hindi naman love life lang. Siyempre, personal experience. Kahit ano. Wala pa po ako masyadong alam sa buhay. Wow. Hindi, sa akin parang as a 39 years old, hindi sa love life sa akin eh. Sige. Parang yung sa akin yung sa pagiging breadwinner, parang medyo parang nasobrahan ako sa pag-shoulder ng responsibilities. Parang baka mabash ako ng dahil dito. Hindi, I mean, worth it naman siya, pero parang sana hindi ko sinobrahan. Mhm. Worth it naman yung naging sacrifice ko, pero sana, kumbaga, sana nagtira pala ako para sa sarili ko. Parang Yun. kasi parang nung time na yun, parang give ko lahat sa family. Parang wala akong ginigive sa sarili ko. Kahit leftover, wala. Parang as in, parang kakarampot lang tinitira ko sa sarili ko. Tapos parang, nung may mga inaasahan akong dapat mangyayari, magiging result, parang sumabog lahat. Parang na heartbroken ako kasi hindi nangyari yung ini-expect ko. Pero, kung gagawin ko maging breadwinner, pero hindi ko ubusin lahat. Parang ganun. Yun. Ganun lang yung takeaway ko. Yun. Martina, ba't parang naiyak ka? Hindi. Hindi kasi, may dudugso pa pala ako. Sige. Kasi dahil dun sa pagiging breadwinner, parang naset aside ko kasi yung love life. Yun kasi yung biggest sacrifice doon. Parang na-set aside masyado. Kaya eto na ako ngayon, matanda na, Hay nako.
Hanggat Pero dahil bilog ang bola. na ulit ako, worth it naman. Worth it pa rin Yeah. naman. Yun. Siyempre, hanggat May bilog konting ang worth bola. it lang. Yan. Siyempre, hanggat bilog ang bola, may pag-asa. Ganun lang yan. Wag lang ma-flat. Pero, naka-flat ang bola. Kaya nga, di ba, bago gamitin ang bola, kailangan Sabi- chinecheck muna. Kasi kung medyo flat, kailangan bombahan mo. Ganun lang yun. So, yun. Sa akin naman, ano ba yung mga pinaglaban ko na akala ko worth it? Siguro next question Gusto ko tayo, yung malaman. guys. Ano yung mga pinaglaban mo? Next question tayo, So, guys. yeah, pagdating sa kanya, sabay next question eh. Dali. Top 3. Wow, top 3 talaga. Wag naman, ang dami doon. So, sa akin naman, siguro doon tayo sa sa career naman ako. Siguro may mga time kasi talaga na na pag alam mo sa sarili mo, ay pag sinabihan ka na running ka, na mapopromote ka, ganyan. So, ang ginagawa mo, kailangan mong galingan, mas lalong galingan pa ulit, 'di ba? So, may nangyayari talaga sa atin na pag akala mo ginawa mo na yung lahat, pero ang nangyayari, kunyari, iba pa pala yung iba pa yung na-promote. So, parang ang sakit, 'di ba? Parang ganun. Ang sakit na ginawa mo yung lahat, pero hindi pala worth it na binigay mo yung lahat, parang ganun sa work. Ganun lang yun. Ikaw, Toshi, kailan mo na-realize na hindi na pala worth it? Naabutan, na ano ko na ba yung ganyang situation? Parang hindi pa eh. Hindi, yung sa mo, hindi, kailan mo na-realize na yung mga bagay hindi na pala worth it? Siguro para sa akin kasi quiz, parang hindi ko pa na yung ganyan. I'm the type of person since medyo pa ako, medyo bata-bata pa, no. Aha. I'm the type of person kasi na realizes things when it's sometimes medyo pag too late na. Kaya siguro yung ganyang circumstances, di ko pa siguro pa masyado masasay or Aha. maano kung meron na. Tama. Ikaw, Martina, nawala. Nawala. Ano Hala, yun? magic. Hindi, ikaw, Martina, Magic. kailan mo na nare-realize ang isang bagay na hindi na pala worth it? Syempre nung nauuntog na ako sa katotohanan na, teka, parang ang dami ko nang sineset aside na para sa sarili ko Parang sobra-sobra na to Mhm. Tapos, pag may taong hindi nakaka-appreciate na, kasi once na may ginagawa, hindi kasi ako naniniwala na may mga bagay kang ginagawa na wala kang inaasahan. Parang, kasi hindi totoo yun eh. Parang, sa akin, pag may ginagawa ka, meron kang inaasahang kapalit. Like, kunwari, pag breadwinner ka, inaasahan mo na mag-improve yung buhay ng tao. Ilya mo. Tapos, pag Tama. nakikita mo na parang may taong hindi nakaka-appreciate, parang hindi na tatama na binibigay lahat. Ganun. Oh, nice. Oo nga, tama ka. Ako naman, para sa akin naman, tawag dito. Nawala ako. So, Ano, quiz? yun nga, Sige, quiz. ako nare-realize ko na isang bagay, hindi na worth it. Meron kasing yan eh. Meron niyang tinatawag na Meron. sign ang mga bagay pag hindi na worth it. Katulad ng sabihin na natin, ako dito tayo sa hobby. Kunyari, hobby ko mag-collect ng Pokemon cards, katulad nun. Na-realize ko na hindi na siya worth it pag unang-una, hindi ka na masaya. Yun yung isa sa mga sign. Ikalawa, pag nakikita mong
yung hobby mo ay hindi na natutustusan. Yung parang, yung hindi na siya ano, parang masasabi mong, ay, parang ano na, parang hindi na to worth it talaga. Parang, wala, parang ano na lang to, parang gumastos na lang ako, parang ganun. Parang sumabay na lang ako sa uso, parang ganun. Ganun yung mga sign. Oo. And then, yung ano, wala nang excitement. Yun. Mm-mm. Yun na yung ano, yun yung bagay na, yun yung mga sign na hindi na talaga worth it. Yung ano. Ikaw, Toshi, meron ka bang ginawa na kahit mahirap, worth it pa rin hanggang ngayon? Ano, yun nga, yung balik natin sa ano, no, sa pag-aaral ko, yun nga, yung sa ano, paggawa nung ano, capstone. Like, super hirap siya kasi, yun nga, sinulo ko lang yung pag-program. Ilang, Uh-huh. ilang files yun na punong-puno ng code, yung kada file meron kang meron dun umabot ng ano, magwa 1,000 na lines na ng code. Mhm. Iisa-isahin. Pag may mali, i-check, double check. Kasi pag may mali or may kulang, mag-error yung code, di gagana. Uh-huh. Ganon. So, ayun, kahit sobrang hirap, tapos after nung final, nung defense namin, may mga pina-revise, may mga revisions, may mga may pinapadagdag. Uh-huh. Kahit sabihin natin umabot na ng last minute, nagawa ng fix. Definitely worth it pa din. Okay. Ang ganda yun, maganda. At least, hindi mo ano, hindi ka sumuko, di ba? Parang Oo. ganun. Oo. Ikaw, Martina, ano yung mga ginawa mong kahit mahirap, worth it pa rin hanggang ngayon? Although may mga konting what if ako dahil dun sa mga ginawa ko. So, sobrang laking porsyento naman. Worth it talaga kasi mas madaming magandang nangyari kay isa dun sa kumbaga, pangit na nangyari. Mas madami yung Aha. nangyaring maganda dahil dun sa mga ginawa ko. Like, nakapagpatapos ako ng kapatid ako ngayon na sobrang thankful sa akin. Tapos, Mhm. sa ibang bagay, nag-stay ako sa trabaho na tingin ko worth it kasi mas stable ako dito ngayon, sa trabaho ko ngayon. Okay. That's good. At least, syempre, alam natin na kahit yan yung mga bagay na pinaglalaban natin na kahit mahirap, at least hanggang sa huli, worth it pa rin, di ba? So, sa akin naman, Mahirap siya, pero at least, di ba, nagbunga naman tama. ng maganda. So, sa akin naman, katulad yung pagpunta ko dito sa US, sobrang hirap kasi malalayo ka sa pamilya mo. Pero, at the same time, worth it naman siya hanggang ngayon kasi, yun, parang, dati kasi parang walang-wala talaga kami. Parang masasabi ko talaga na, hindi ko nga, parang below mid-class pa nga eh. Parang ganon, yung ano namin, buhay namin. Kasi naranasan namin talagang as in maghirap. Yun nga. Pero ngayon, Gano'n kayo kahirap noon? Curious lang ako, gano'n kayo kahirap noon? Hay, boring. Ano kaya pwede pakinggan ngayon? eh di ano pa nga ba? Podcast. Alam mo ba, naiisip ko, B1? Alam ko, naisip mo, B2. Hindi yun eh. Ay, sorry. Doon tayo sa podcast na may kulitan pero may kabuluhan. Ayun, nadali mo, batang-bata. Gagi Podcast. Kasama sina Chris, Linus at Toshi. May bagong episode. Every week sa Spotify at YouTube. Quiz, penge pang Spotify.
Hindi kasi Hindi iba kasi kailangan ko talaga. mag-Jollibee, gano'n. Hindi naman, nakakain naman na kami ng ganyan. Pero may time na ang lunch ko ay alam mo yung mga apisuhin, mga piso-piso pa noon na Oo. chichirya. Chichirya. Oh. Naabutan ko yun. Hindi naman ako Oh, yung umabot sa lumpia. asin, sa Yung lumpia. toyo. Oo, parang ganyan. Pero hindi naman ako umabot sa asin at toyo, pero umabot ako sa chichirya na part Chicharin. dati. Kasi nung nasa At ano least, pa ako di ba, nun, napapanindigan ba? oo. Oo nga, Yung yun nga. pangalan mo, LL. Oo. Nakaka-LL ka na ngayon. Ngayon, nakaka-LL na ako. Yung pangalan ko, nakaluwag-luwag na ako. So, para sa akin talaga, kahit masakit na malayo. Manifesting. Oo, tama. Kahit masakit na malayo sa pamilya, at least, ngayon, masasabi ko hanggang ngayon, worth it pa rin kasi, yun nga, na yung buhay namin is kahit papaano gumanda na rin, 'di ba? Hindi mayaman, pero nasa middle class pa rin, pero ano na, parang dun na. May pangarap na parang At least umasenso. improve. Yun. Nararamdaman mo talaga yung malaking improvement sa Yes. May progress pa kung tinatawag. Yun. Yes. Yun talaga. Yun yung Nawala ka. Wala ka. Ulitin mo. Wala, sabi ko gano'n. Progress. Aha. That's the word. Tama. So, paano mo nalalaman kung tanga ka na, or matatag ka lang? Ikaw, Toshi. matagal ko nang alam na tama. Gagi. Joke. Joke. Very honest. Grabe naman siya. Ano tawag dito? Siguro kapag pinapatuloy mo pa din kahit tawag dito, kahit ang dami ng signs pointing na hindi naman talaga worth or wala naman kabutihang may dudulot sa yung isang bagay pero pinupursue mo pa din. Tama. Doon talaga masasabing isa kang malaking tanga. Ikaw, Martina, paano mo malalaman kung tanga ka na o matatag ka lang talaga? Ako kasi mas naniniwala ako lagi akong matatag at wow, mayabang. Hindi, lagi kasi pinipili ko lagi yung safe side. Never ko pinili lagi yung katangahan eh. Parang kaya nga kaya nga ako tumatanda ng laging ganun lang. Nandito lang ako lagi sa side na to. Hindi ako risk taker, ganun. So I think nalalaman ko kasi pinipili ko na yung other side. Parang ganun lang. Tama. Hindi ko alam kung may sense ba yun. Pero, never ko pa kasi pinili yun eh. Yung other side. Oo. So, Safe side ako lagi. oo. Sa akin naman, malalaman kung tanga na kung ano. Alam mo na kasi alam mo na agad yan eh, na yung end goal niyan is walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin, yun yung tanga ka na. Pero kung yung matatag ka lang, yung alam mong kahit sabihin na natin, kahit 30% na may chance, pero pinagpapatuloy mo pa rin, na nakikita mo talagang may mangyayari pa sa ginagawa mo, na worth it talaga. Ibig sabihin, yun yung matatag. Yun yung matatag. Yung ganun yun. Mm-mm. So, ikaw, Toshi, anong mo dito? Sa tingin mo, do you think, magbibigay ako ng example, sasabihin mo kung worth it or hindi na worth it. Yan. Hindi yan lahat. So, Maganda yan. ito. Long-term relationship pero walang growth. Worth it or hindi na worth it? Toshi, ikaw muna. Hindi. Hindi siya worth it. Sabi ko sa'yo, hindi worth it lahat. Yan sinasabi Bakit mo nga? eh. Kasi, Bakit? Kung kanino? kung
kahit sabihin nating it's long term. If wala talagang nakikitang growth sa inyo, then what's the point? Kasi 'di ba Yun. dapat sa relationship you're supposed to help each other grow as a person. Hindi lang as a person kung parang same sa kung ano man na development na kailangan nyo. Mhm. You need to grow. Tama, tama. Ikaw Martina, worth it or hindi worth it? Baguhin ko pala ng konti. Baguhin ko ng konti yung sagot ni Toshi. Sige. Kasi kanina nag-agree agad ako na hindi worth it. Ah, Pero ako, mag-usap muna sila, communicate muna. And then, pag after nung usap nila, wala pa rin nangyari, ay, hindi na yan worth it. okay. Wala na dapat kasi dapat pag-usapan, hindi na worth it eh. Pero Okay. mukhang tama si Toshi eh. Hindi to lahat worth it. So ito, Ikaw, sa'yo. wala. Pass. Daya, Safe side. play safe ka. Safe choice. Play safe ka. Oo. Hindi. Hindi kasi doon ako sa dito ko sa ikalawang tanong magsasagot. Ngayon naman, si Toshi naman ang di sasagot. Ibahin natin. So, ang sunod na question kasi is, dream na ilang beses ka nang nabigo. Worth it or hindi worth it? Na itatry ulit? Oo. Na ipupush? Yung dream mo na ilang beses ka nang nabigo. Worth it pa ba? Or hindi na worth it? Ano? Hirap Martin? naman yan. Ay, sige. Wala Wala kasi ako Siyempre. ganun, pangarap. Ay, meron yan. Kahit pa paano may mga pangarap tayo sa buhay. Sa tingin na ilang beses nang nabigo. Worth it pa ba? Okay. Or hindi na worth it? If you have the means, at wala namang hindi naman masasagasaan yung current situation mo, syempre. Pero kung sacrifice yung, kunwari, yung livelihood ngayon, kunwari, maapektuhan yung kabuhayan nyo, syempre, give up mo na yan. Tama. Pero kung wala ka namang ang hirap naman ng tanong. Ako naman, siguro, sa akin, worth it. Pero depende pa rin. Kasi dapat, kung ilang beses na siyang nabigo, ibig sabihin Sino? nun, hindi yung pangarap mo. Hindi, sorry. Hindi. Ibig sabihin nun, natututo ka, di ba? Every time na nabibigo ka, ibig sabihin may learnings yun. Learn from your mistake nga, di ba? So, para sa akin, worth it pa rin yun, pero wag ka nang munang magpakatanga. Yun na nga, di ba? Siguro, Bakit? yung dream na yun, mas magiging worth it lang siya kung may pagbabalingan ka munang iba kahit papaano. Hindi lang siya yung pagtutuunan mo ng pansin, di ba? Kasi nabigo ka na ng ilang beses, dapat kailangan pagplanuhan natin, di ba? Hindi yung Family basta-basta na planning. lang tayo. Yun, hindi naman family planning. Ay, Iba yun. sorry. Hindi yun. Mali. Iba yun. Mali. Mali. Hindi yun. Hindi. Pero, yun nga. Katulad nyo ng ano yung episode natin na planado versus bahala na. Yun. Bahala na Kailangan- first plan. Kailangan, pagplanuhan muna natin, kasi nga ilang beses na tayo nabigo at natututo na rin tayo, pagplanuhan natin mabuti, yung ang gagawin natin para yung dream natin, worth it talaga at the end, di ba? So guys, pakinggan nyo yung planado versus bahala na episode Pinag namin. mo pa talaga. Yun, di ba? Pinag mo pa talaga episode na to eh. Magaling mo ah. Di ba? Ito naman. Hindi ako nakakomment doon. Ito naman. Ibahin ko yung kay Toshi, pero halos same lang din yung kakalabasan. Kasi, ibahin ko rin yung kay Martina. So, ang question ko kay Toshi is, magandang school
magandang school at magandang opportunity, pero toxic environment, is it worth it or hindi worth it? Hindi. Para kanina, Hindi worth it. para sa akin yan, Oh, sa'yo yan, Toshi. I invoke my right. Ay, Hindi, ako joke lang. sorry. Ano tawag dito? Para sa akin, kahit sabihin natin maganda yung opportunity and maganda yung school, di ba? Sabi mo. School, sa'yo. It's still not worth it kasi kung masisira lang naman yung yung ulo ko doon sa environment pa lang, edi wala lang din naman patutunguhan. Tama, Edi tama. bakit paglabas ko ba sa institution doon or pag natapos ko yung degree course ko doon sa institution na yun while in that toxic environment yun nga masisira tas masisira yung ko, yung mental health ko. Magiging mabuti ba yun sa pag labas ko sa real world like pag napunta na ako sa sabihin natin sa opportunity binigay ng school na yun. Hindi pa din naman eh. Sabagay. Tama ka nga naman. Ikaw, Martina, ito yung pang sa atin na tanong. High-paying job pero toxic environment. Is it worth it or hindi worth it? Oo daw basta isang buwan lang. Ano? Kanino yan? Sa'yo. At sa akin? Oo. Mukhang pera eh. Oh, worth it yan. Kahit toxic environment? Worth it yan. Kabakasyon na lang ako. Hindi. Ano? Ano ka? Nasa toxic Sige, environment explain ako mo. ngayon. Explain mo. Oo, kaya ko yan. Sanay ako sa toxic environment. Sanay ako. Sanay ka na. Sanay ako sa toxic environment. So, I paano can kung... handle them. Okay. Yun na nga. Sabihin na natin high-paying, toxic. Tapos, di ba sabi mo, magbabakasyon naman ako. Paano kung hindi ka pinapayagan na 3 beses na sa work mo na Hindi naman yan magbakasyon ka? pwede. Yun ang yun ang Bakit? hindi bakasyon. Yun na, di ba? So, doon mo masabing Deal hindi worth breaker. it. Oo. Hindi, Deal breaker sa akin. ang technique dyan ko is pakakuha mo ng signing bonus, resign ka na. Definitive. Oo nga. Tama. Pero kasi, di ba, pag... Alam na dito siyang galaw. Pero, di ba, Martina, pag sinasabing sign-in bonus, at least 6 months, right? Tama ba? Ang sign-in bonus? Hindi ko ano yata. Yan ang alam ko. Depende Ako, naman, wala ang alam ko depende yan eh. Ang alam ko kasi Never kasi ako naka-experience ng ganyan. kasi katulad sa amin, wala kaming sign-in bonus, pero may tinatawag kaming referral bonus. Yung referral bonus naman, pag ikaw nakapagpapasok, tapos, kunyari, umabot siya ng 3 months. So, meron kang, kunyari lang to ha, meron kang sinasabi, sabihin na natin in peso na tayo, meron kang makukuha na 5,000 pesos, kunyari. Tapos, pag umabot siya ng 6 months, may makukuha kang another 5,000 pesos. Kasi nga, referral, di ba? Pero ito yung gumagana lang to sa mga high position na na ni-refer mo, di ba? So, pag umabot naman ng 1 year, doon na matatapos yung referral bonus na makaka-receive ka ng 10,000 pesos. Para ganun. Kaya di ko alam kung paano yung sign-in bonus naman. Pero inano ko lang yung paano yung nangyayari yung referral bonus. Ganon. So, para sa akin naman, sa tanong na high-paying job pero toxic environment, masabi kong depende. Doon muna tayo sa worth it. Dalawa sasagot ko. Worth it saka hindi na worth it. Worth it kung kailangan na kailangan mo talaga ng pera. Worth it siya. As in, yung alam mong wala kang mahanapan na trabaho pag umalis ka,
Worth it siya kahit toxic environment yan. Pero, masasabi mong hindi na worth it kung kahit mataas, kung alam mo sa sarili mo na kaya mong buhay ng sarili mo ng, let's say, 6 months, wala kang to work. Hindi worth. Pwede mo naman sabing hindi na worth it yung toxic environment. Ikalawa, hindi na rin worth it ang isang high-paying job na toxic environment kung, yun nga, hindi ka na masaya, na-stress ka na para bang yung trabaho na dadala mo na sa bahay. Yun na. Yun yung masasabi kong hindi na worth it. Yun. So- Imbis na spending time with family pag uuwi, trabaho pa din natupag. Tama. Kaya So, nga. Oo. Kaya Mga mga gaginatics, kung kayo, pag-isipan nyo kung yan, kasi ito talagang high-paying job versus toxic environment, for sure, 75% sa atin nakakaranas ng ganito. Kaya nga, ito kasi ang problema natin sa Pilipinas, lahat tayo, masasabi natin worth it, na high-paying job pero toxic environment kasi kailangan natin ng pera. Wala tayong pang salo if ever umalis tayo doon. 'Di ba? Kahit toxic na 'yon. Pero kasi dito kasi sa US, okay lang na umalis ka eh. Kasi alam mong meron kang malilipatan. 'Yun yung pagkakaiba. Kaya kung nasa Pinas ako, masasabi kong worth it. Pero kung dito ako sa US, masasabi kong hindi worth it. Parang ganon. Depende pa rin sa lugar. Kasi depende nga sa bayan, di ba? Parang ganun. Yun. So, ikaw, Toshi, ano ang take away mo dito sa episode na to? Toshi. Ang takeaway ko dito sa episode na to is wala namang problema in chasing something big para sa sarili mo. Na you see it as something na worth it. Pero intindihin pa din natin na it pag something seems too good to be true, there's bound to be something parang may kapalit, no? 'Di ba sa buhay, sabihin natin na bibigyan ka ng sobrang grabeng grasya. Ewan ko, I'm a person kasi that believes in what goes around comes around. So kapag may something positive na dumadating sa buhay, I always expect na baka may negative na equivalent tong dadating. Siguro dala na din sa pagiging skeptical ko. So wala namang problema if you're reaching for something that you deem is worth it. Pero always expect the unexpected. Be strong. Tama. Kasi wala namang ibibigay sa'yo si Lord na challenge sa buhay na hindi mo kayang lagpasan. Amen? Tama. Amen. Amen. Ikaw, Martina, anong take away mo dito sa episode natin to? Ang pagiging worth it ng isang bagay, yan subjective yan. Pwedeng sa akin, worth it, parang pwede para sa'yo, hindi. So, ikaw, kung kunwari, pipiliin mong i-push pa din yung isang bagay dahil feeling mo worth it, siguraduhin mo lang na kaya mong harapin yung consequence nun, yung magiging outcome nun. And when the time comes na hindi dumating yung result na ina-expect mo na kapalit nung pag-push mo dun sa bagay na yun, kailangan panindigan mo siya and nang wala kang sinisising ibang tao. Maging accountable ka dun sa decision mo na pag-push mo dun sa isang bagay. Kasi ikaw yun decision mo yun Maliban na lang kung pinilit ka, di ba? Kapag parang nawalan ka ng ibang outcome. Pero kung ikaw naman yung may decision nun, panindigan mo na yun. And siguraduhin mo na in the future, make wiser decisions. Tama. Ganun lang. So, sa akin naman, hindi naman lahat ng mahirap ay worth it. Pero di rin naman lahat ng madali ay tama.
Yun, parang ganon. Kasi ang ano dyan, Mm-mm. ang tanong dyan, pinipili ka pa rin ba ng pinili mo? Mm-mm. Yes. Ang daming yan, pwede yan sa work, Magandang tanong. pwede yan sa love life, pwede yan sa family, kahit ano, Oo. kahit pwede sa friends, parang ganon. Ang tanong dyan, pinipili ka Yes. pa rin ba ng pinipili mo? General. Yun, di ba? So, kung napapaisip ka ngayon, mga ginatics, na kung worth it pa ba, baka oras na para tumingin, worth it pa ba? Worth it ka pa ba para sa sarili mo? Parang ganun. So, Martina, meron ka Sabi na bang... talaga, hindi talaga worth it to eh. Ikaw, Martina, meron ka bang isa-shoutout or ipopromote dyan? Hindi naman ako active eh. Okay lang yun. Follow niyo ako sa bahay. Nag-imbita ng stalker. Follow niyo ako sa bahay. Come on, guys. Wala, ano lang, the original podcast, yun lang. Wala naman siyang Iyon. wala lang siyang hanapin. At si Martina po ay comedy enthusiast. Yeah. At mahilig po siyang manood Yes, at ng... saka pupunta nga pala ako sa Cool Pals anniversary. Yun, di ba? Yun. Sa mga gaginatics dyan na ano ng Cool Pals, manood kayo ng anniversary nila. Alam ko, general ad na lang. Gen ad na lang yung available. Martina, kailan nga yun? Yung sa Cool Pals. Nawala na. Wala na. Ikaw, Toshi, meron ka ba? Ay, Yes. Kailan kayo, Alam, Martina? yung anniversary ng Cool Pals? Yes. May 30. May 30. Yun. May 30. Ano oras? Hulo? Ano? Ano yan? Anong oras? Anong oras? Ano yung sabi mo? Anong oras yung Cool Pals show? Parang Anniversary show? bumibigay na yung... Oo. Ala, nabibigay na. Bumibigay na ba? Bumibigay na yung bumibigay. hotspot eh. Hindi, okay lang yan. Ikaw, Toshi. Ikaw, Toshi. Ano ipopromote mo or isa-shoutout mo dyan? Promote ko yung sarili ko to executive director. Yun. Joke lang. Ano tawag dito? Second week na yan. Popromote ko lang yung aking Facebook page and TikTok na Toshi Art. Lapit na guys. Patapos lahat to pag-celebrate sa ama yung mga kailangan gawin. Back to content creation na ulit. You know? Lapit na! Officially unemployed! Woo! Let's do this! Yun. So, ako naman, syempre, shoutout ko lang at ipopromote ko na rin ang Taga Bicol Podcast with Bon and Teen and shoutout na rin kay paring Christoph. So, sa pag-post kong ito, nasa Pinas na po sila. So, Taga Bicol nakauwi. Podcast, magkikita-kita na mga fans ng Taga Bicol Podcast. Ayaw Yun. nga pala, shoutout Yes, din kay Quiz Kim. Si Chef Kim, no? Yun, si Chef Kim. Nag-greet sa shoutout. akin ng congratulations sa aking graduation. Yun. Paring Kim, shoutout sa'yo, Chef Kim. Maraming salamat to. Yan, syempre, huwag nyo nang kalimutan, follow nyo na rin, syempre, yung Pinoy Memeology Podcast. Kasama doon si Yun. Juan, Cancer PH at Lawrence. Yon. So, syempre, at yung kasama ko dito, kasama namin na guest, follow nyo rin. The Original Podcast ni Martina. Yon. At shoutout kay Sundan niyo po Tito hanggang Phil. sa kanila. Shoutout kay Hello, Tito Tito Phil. Phil. Yan. Tito Phil. Ang hindi na nagko-comment. Mhm. At syempre, shoutout Grabe ka din na, kay Tito Jomar. Phil. Busy ang Kay- tito. Yun. Syempre, shoutout ka rin kay Jomar Estuesta. At siya po ay
inad ako Oo as nga friend. pala. Hello, Jomar Cuesta. Hello. Yun, inad niya po ako as Sana friend. mag-guest ka nila sa ano. Yan. Sana Oo. nga. Kaso parang negative si Red ngayon eh. Actually Jomar Estuesta, Sana may sinabihan time ko, siya. in-invite ko si Red na kung pwede mag-guest siya sa Oh. anniversary special. Tapos sinabi ko ikaw yung nag-ano, And then, ikaw yung naghahanap kay Red. Kung pwede ka mag-guest. Tapos sabi niya, tatry niya daw na mag-guest. Yun lang, Jomar Estuesta. oh. Yun. Sana maghakot ka pa ng maraming makikinig ng ng Gagi Podcast yun. Maraming Gagi guard sa podcast. condo. Ayun, maraming guard sa kondo at hindi lang Friday episode ang pinakikinggan, di ba? Oo. Friday episode Friday yun, di ba? episode ng Gagi Podcast. Ayun, dapat Ng Friday Gagi episode. Podcast. Hindi kasi ang pinapakinggan niya yung Pinag-immunology Friday episode. Natatawa ako dun eh. Ah, okay. Oo, yung mga guards. Yun. Siguro hanggang dito na lang muna yung episode na to. Thank you sa mga sumusuporta sa amin at nakikinig. Pasensya na yung boses ko at medyo may sipon po kasi ako kaya ganito. Ayun nga, isang tawanan at kwentuhan na naman ang dumaan. Hanggang sa muli, stay safe and chill lang. Kasama namin dito si Martina. This is Linus. Yes. And this is Toshi saying, Worth it, baba. Kamutin mo na. Bye-bye. 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 Gago pa ako. Malamang.